Kasalukuyang pinag-uusapan sa Senado ang dapat gawin ng Pilipinas kaugnay ng tensyon sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal. Pinapasaliksik na ni Senate President Juan Ponce Enrile ang kasaysayan at heograpiya ng Panatag Shoal para patibayin ang ating pag-akin rito. May ulat on the spot si Connie Sison. Connie? Yes, Rafi, tinalakay nga sa Committee Hearing on Foreign Relations ang legal at political repercussions na maaaring idulot naman ng nangyayaring standoff sa sa pagitan ng Pilipinas at ng China patungkol pa rin sa pinag-aagawan na Scarborough o Panatag Shoal o ang mas malawak na usapin pa ng West Philippine Sea. Inutusan ni Senate President Juan Ponce Enrile ang lahat ng ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa naturang usapin na maghanda na ng extensive o malawakang pag-aaral patungkol sa kasaysayan o historical research sa Scarborough Shoal na siyang pag-uusapan naman daw nila sa isang closed-door hearing dahil na rin sa pagiging sensitibong usapin nito. Kinakailangan daw na maging matibay ang ebidensya ng Pilipinas sa international court sa claim natin na sakop nga sa teritoryo natin ang Panatag o Scarborough Shoal. Naniniwala daw si Senate President Juan Ponce Enrile na malaki ang laban natin sa Scarborough Shoal at Recto Bank o kilala rin sa tawag na Reed Bank dahil di hamak naman na mas malapit ang bansa natin sa pinag-aagawang teritoryo kumpara sa China. Hinikayat din Enrile na magkaisa ang lahat ng Pilipino sa usapin ng Scarborough Shoal at suportahan ang efforts ng Malacanang dahil isa itong national issue. Sa ngayon, ayon sa AFP, mayroon silang namamataan na siyam na Chinese commercial fishing vessels na patuloy na kumukuha ng marine resources sa area ng Panatag Shoal. Wala naman daw na monitor ang AFP na Chinese warship sa area, pero ayon kay Enrile, di raw siya magugulat kung may mga kahalintulad din daw ng mga warship doon na in the guise of maritime surveillance ships na maaring na ipadala na nga doon ng China at maaring daw meron na rin mga Chinese Coast Guard na armado ng mga 20mm cannons. Mayroon din daw tayong ipinadeploy naman na kinatawan natin mula naman sa BFAR at Coast Guard pero di naman daw ito armado. So histro ng internal law relations expert na si UP Professor Milene Magalona ay i-alerto na natin ang international community para makakuha rin ng international opinion. Ayon kay Attorney Henry Bensuto Jr. naman, ang Secretary General ng Committee on Maritime and Ocean Affairs, nagpadala na ng note verbal ang DFA sa China para imbitahan sila na magkaroon ng pag-uusap kaugnay sa issue ng Panatag Shoal sa ilalim ng International Law of the Sea. Kinakailangan daw na ipaalam sa China ang ating hakbang o gawin itong consensual sa ngalan ng mapayapang proseso na nais naman isulong ng ating bansa sa pagresolba sa issue. Sa ngayon, Rafi, ay wala pang formal na tugon ng China sa ating imbitasyon na yan. Rafi? Maraming salamat, Connie Sison.